Magandang umaga, magandang hapon. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community na kung saan tayo po ay muli na namang magbubulay, magninilay ng mga salita po ng Diyos na siyang magbibigay ito sa atin ng kalakasan, katatagan, kasiglahan, kagalingan, kaligtasan at katagumpayan ng ating mga buhay sa pangalan ni Jesus. At nawa po kayong lahat, mga magulang, mga kapatid, ay nasa mabuti pong kalagayan habang kayo po ay nanonood, nakakapanood ng programang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Can you say amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po mga magulang, mga kapatid, ito pong tatalakayin natin ngayong hapon ay napaka-espesyal na topic nito. Purihin ang Panginoon. Ito po'y napapanahon. Alam po ninyo, dapat sana ang tatalakayin ko ay tungkol sa Christ Ascension. Kaya lang po, nilid tayo ni Lord na hindi itakel yung topic na yon at i-discuss ko sa inyo itong napapanahong topic ngayong umaga, ngayong hapon, ngayong gabi, saan man po kayo naroroon. Hallelujah. At binabati ko po kayong lahat, mga taga Jesus is Wonderful, mga taga New Life Community. Ayan, binabati ko rin ang aking kumpare, si Henry Rosario. Paring Henry, purihin ang Panginoon. This is the first time na siya po ay makakapanood ng ating pong programa. Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. So bago po tayo mag-aral ng mga salita po ng Diyos, mga magulang, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin sumandali. Patuloy po nating damhin ang presence ng Panginoon. Alam po ninyo, without the presence of God, hindi po natin mararanasan itong mga mabubuting bagay o itong mga magagandang bagay na ating tinatamasa sa buhay. Kasi sabi po ng Bible, in thy presence, there is fullness of joy. O, hindi ba? And pleasures forevermore. Kaya ganun po kahalaga ang presensya po ng Diyos. Sa mga susunod na araw, itatakel ko rin po itong subject matter na ito. Pero bago po ang lahat, mga magulang, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin sumandali. Father God, we bless your name, we magnify your name, we honor you, we praise you. Truly you're the King of Kings, the Lord of Lords, the makers of heaven and earth, the sea, and everything in them who remains faithful forever. Kaya't sa pangalan ni Jesus, anumang pagkukulang po namin, pagkakamali, pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin mo po kami. Ikaw po ang may sabi, sino mang nananalig, hindi mabibigo, sino mang lumalapit sa iyo, hindi mo itataboy. Kaya't sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa kasiglahan, kagalingan, katatagan, kaligtasan at kaayusan maging ng katagumpayan ng aming pang-araw-araw na buhay sa pangalan ni Jesus. At patuloy mo pong kasihan, O Diyos, ng iyong kapangyarihan ang lahat ng makikinig ng iyong mga salita upang mapagpala po sila sa mabuting balita na aming pong pag-aaralan at pagninilay-nilayan. Ayon sa iyong kalooban, in the mighty and powerful name of Jesus, this is what we pray. And everybody say, Amen
and amen. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. So minsan pa, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-wonderful, ka-new life, kapatid, kapamilya, kapuso, kabagang, kasangga, ka-espiritu, mga kakumpare, kakumare, kabatsmates, kaklase, at kayo pong lahat ng mga kasambahay sa pananampalataya na parati pong nanonood at sumusuporta sa programang ito sa iba't ibang mga churches, community at ministry sa pangalan ni Jesus. So mga magulang, mga kapatid, hindi ko na po papakatagalin pa. Kunin po ninyo ang inyong mga Bible, ang inyong mga gadgets na meron pong laman ng salita po ng Diyos, notebook, notepads, at ating pong pag-aralan ito nga napapanahong subject matter or God's idea na nais ko pong ibahagi sa inyo na napakahalaga. Hallelujah! Upang tayo po'y tumatag at tumibay sa ating buhay pananampalataya at sa ating buhay paglilingkod sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Nakaranas na po ba kayo, mga magulang, mga kapatid, ng disappointment or disappointments? For sure, lahat po tayo naranasan natin ito at nararanasan natin ito. Patuloy sa pangalan ni Jesus, huwag po kayong mag-alala. Listen to this. At ito po ang ating magiging title o tema na ating pong pag-uusapan. Your disappointment will turn into God's appointment. New appointment. Divine appointment. Can you say amen? So open your Bible sa Book of Genesis, chapter 50, verse 20. Genesis, kabanata 50 at sa talatang 20. Ito po ay tungkol ito sa buhay ni Joseph the Dreamer o ni Joseng Panaginip. Ayan, purihin ang Panginoon. Pag sinabi pong Joseph, ang ibig pong sabihin niyan, God will increase power. God will increase power. Hindi man po Jose o Joseph, hallelujah, o kapangalan ko rin po siya, Josepino po ako eh. Purihin ang Panginoon. Hindi man po ito ang inyong pangalan, pero tinitiyak ko po sa inyo, as you have faith in God, as you believe in God, as you trust God, siya rin po ay magdadagdag, magkakaloob, magbibigay ng kapangyarihan sa inyong lahat upang mapagtagumpayan ninyo ang lahat ng mga unos o pagsubok na dumarating o darating o nangyayari o mangyayari pa sa inyong mga buhay o sa ating mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen? So narito po ang ating mabuting balita. Again, Genesis chapter 50, verse 20. Ano po ulit yung ating subject matter? Your disappointment will turn into God's appointment. Paring Henry, sa inyong lahat na nanonood sa akin ngayon, anuman ang mga pinagdadaanan ninyong pagsubok, anuman ang mga kinalalagyan ninyo o estado ng inyong mga buhay, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Brother Elmer. Yan, may message sa akin si Brother Elmer. Thank you, Brother Elmer. Purihin ang Panginoon. Alam po ninyo, walang bagay na hindi magagawa ng Diyos sa inyong mga buhay, sa ating mga buhay. Hallelujah. Harinawa, yang mga disappointment na yan, na ating pinagdadaanan, na inyong pinagdadaanan, kumilos ang kamay ng Diyos, abutin ng mapagpala at mapaghimalang kamay ng Diyos. Hallelujah! Itong mga suliranin o mga pagsubok na inyo pong nararanasan at
maibigay ang karampatang solusyon, kagalingan, kalakasan, katatagan, kasiglahan, kaligtasan at katagumpayan ng inyong pang-araw-araw na buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ganito po ang ating pagbasa, mga magulang, mga kapatid. Ang sabi po rito, Genesis 50 verse 20, at tungkol sa inyo, sabi po ni Hoseng panaginip, ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Ito po ay kanyang tagubilin o mga pananalita sa kanyang mga kapatid. Ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao. Mga magulang, mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating buhay na Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Narito po ang ating pambungad na pananalita or introduction. Our disappointment help to point us to Jesus. Itong mga kabiguan po natin, itong mga pinagdadaanan po natin sa buhay na ito po nawa ang magdala po sa atin, ang maglagay po sa atin patungo kay Jesus. In our disappointments, we find a new appointment with God. Can you say amen? A divine appointment with God. Remember this, my brothers and sisters in Christ. God brings hope in the worst situation. Ang Diyos po ay magbibigay o magdadala sa atin, magkakaloob sa atin ng pag-asa kung tayo po ay nasa sukdulang sitwasyon ng ating buhay. Mga magulang, mga kapatid, umasa po tayo na ang Panginoong Diyos ay kikilos sa inyong lahat, sa ating lahat, sa pangalan ni Jesus. Just like Joseph the Dreamer, gaya ni Hoseng panaginip, tignan natin kung ano-anong mga disappointment ang pinagdaanan niya. Disappointment number 1. Listen to this. Sa edad niyang 17, ito pong si Hoseng panaginip o si Joseph the Dreamer ay itinapon po sa balon ng kanyang mga kapatid. Tapos yung isang kapatid niya, naawa po sa kanya, kayo na lang po ang bumasa dahil aabutin po tayo ng mahabang oras pagka diniscuss ko ito sa inyo ng talagang verse by verse. So, Genesis 37:23 to 28. Nandyan po yung istorya. So, ituloy ko po sa inyo. Ito po nga kwentong ito. Tinapon po siya sa balon ng kanyang mga kapatid. Naawa po yung isang kapatid niya, sabi nung kanyang kapatid na ito sa kanyang mga kapwa kapatid, wag na lamang nating patayin itong si Jose. Ayan. So, ang nangyari po ay iniahon nila sa balon o sa pit, sa hukay, itong si Joseph the Dreamer. Tamang-tama naman po, merong mga dumadaan na mga caravan of traders, yung mga ngalakal. Kumbaga sa ating pong panahon ngayon, nakakita na ba kayo nung yung kalabaw, tapos merong malaking tawag dito, parang kubo ba yun? Nasa pasan-pasan ng kalabaw na meron pong nakasakay na tao, tapos nandun po yung iba't ibang klase ng paninda. So, ganun po nangyari. Itong mga caravan of traders na ito, dahil po sa pagkainggit kay Joseph the Dreamer, ay ipinagbili siya
binenta siya, mga magulang, mga kapatid. Kasi po, inggit na inggit po itong mga kapatid niya sa kanya. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. At ang isa pong dahilan ng pagkainggit nila, ito pong tatay nila na si Jacob, sa kanya ibinigay yung napakaganda at mamahaling robe o kasuotan. Binigay po ito sa kanya di lalo pong nainggit itong mga kapatid niya. At hindi lamang po yun, na-share po ni Joseph the Dreamer itong kanyang panaginip sa kanyang mga kapatid, na siya raw po ay itinataas ng Diyos. God exalted him, ika nga. At nakita po sa panaginip ni Joseph na ito po yung nangyari sa kanya. Ayun po, lalong nainggit yung mga kapatid niya. So, ganun po ang nangyari. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 37 verses 5 to 11. Ayan. So, pangalawang disappointment or disappointment number 2 na nangyari po sa buhay ni Joseph the Dreamer. Ito yung critical test in Joseph's life when Potiphar's wife tried to seduce him. Ito pong asawa ni Potiphar ay dahil po magandang lalaki si Joseph makisig. Syempre, mga pangalang Joseph. Mga pangalang Jose. Ayan, makisig. Purihin ng Panginoon. Inakit po at inaakit itong asawa ni Potiphar, si Jose. O si Joseng panaginip. Genesis chapter 39, 1 to 10. Alam nyo, sa mga panahong tila kabi-kabila ang mga tukso at pagsubok, gaya ni Jose, na ating pinagdadaanan. So, ano ba nangyari, brother? Sa madalit sabi po, lumayo po si Jose. Hindi po siya nagpatukso. Ayan, praise the Lord. Listen to this. Again, babanggitin ko yung aking nasabi kanina. Sa kabi-kabilang mga tukso o sa dinami-daming mga tukso o pagsubok na ating pinagdadaanan, let us consider false declaration. Bigyan natin ng konsiderasyon itong sinabi ni Pablo, na yung grace ni Lord ay sapat upang mapagtagumpayan natin ang mga tukso at pagsubok na nangyayari sa ating buhay. In Jesus' mighty and powerful name. Ano sabi rito? 1 Corinthians 10:13. Supporting verse lang po. 1 Corinthians 10:13. Sabi po rito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso o pagsubok upang yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip ng tukso, kalakip din ng mga pagsubok, ay gagawin naman ng paraan ng pag-ilag. There is a way to escape. God will make a way for us to escape. Sabi po rito sa kahuli-hulihan, upang ito'y inyong matiis. God will make a way for us to escape. God will make a way where there seems to be no way, upang tayo po'y makailag, upang tayo po'y makaiwas, gaya ni Joseph the Dreamer, upang tayo'y makatakas, upang tayo ay makaranas ng pagtatagumpay sa mga unos o bagyo o tukso o pagsubok na ating pinagdadaanan sa buhay na ito sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon.
Disappointment number 3 na nangyari po sa buhay ni Joseph the Dreamer. Ito po ay sa Genesis chapter 40 verses 1 to 23. Joseph was falsely imprisoned. Nakulong po, nabilanggo po si Joseng panaginip sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. O hindi ba? Sa totoong buhay lang naman po. Maraming nakakulong dyan. Hindi naman talaga siyang may kasalanan. Napagbintangan, na-frame up, at kung ano-ano. Kaya siya nasa loob ng bilangguan. Ganon din po ang nangyari kay Joseph the Dreamer. Pero ito po ang maganda. Joseph came in contact with two of Pharaoh's official. Nagkaroon siya ng tawag dito, encounter. Nakasama niya sa loob ng bilangguan yung dalawang opisyal ni Paraon. Purihin ang Panginoon. Tinulungan niya ito dahil ininterpret niya yung mga panaginip nitong mga taong ito. Nung kanyang ma-interpret, sabi po niya sa verse 14 ng Genesis chapter 40. Listen to this. Pagkatapos na ma-interpret ni Joseph the Dreamer itong mga panaginip nitong dalawang opisyal ni tawag dito ni Paraon o ni Pharaoh sa loob ng bilangguan, meron ding pakiusap si Joseph the Dreamer. Genesis chapter 40 verse 14. Ang sabi niya po ay ganito. Pakinggan po ninyo ha. Genesis 40 verse 14. At ito po yung pangatlong disappointment ni Joseph the Dreamer. Datapwat, sabi niya alalahanin mo ako dun sa isang taong na-interpret niya yung panaginip. Alalahanin mo ako kung ikaw ay mapabuti na. At isinama ko, or rather, isinasamo ko sa iyo na pagpakitaan mo ako ng kagandahang loob at banggitin mo ako kay Paraon at ako'y alisin mo sa bahay na ito. Meaning to say, paraphrasing, pagka nakabalik itong mga opisyal na ito o itong opisyal na ito kay Paraon at naging magandang muli ang kanilang kalagayan o katayuan sa buhay, ipinapakiusap po ni Joseph the Dreamer na siya may alalahanin. Ipapadrino, halimbawa, na dahil wala naman pong kasalanan si Joseph the Dreamer, makalabas siya sa kulungan, makalaya siya sa bilangguan. Pero alam po ninyo, disappointed din po siya ulit Sabi po sa verse 23 ng Genesis chapter 40, gayunmay, hindi na naalala si Jose ng puno ng mga katiwala ng Saro, kundi nalimutan na siya. Yung request po niya dito sa taong ito na na-interpret niya yung panaginip, nakabalik bilang opisyal o pinagkakatiwalaan ni Paraon, nung sila po'y makalabas, nung siya po'y makalabas, nakalimutan na po si Joseph the Dreamer, hindi na po siya naalala. Hindi ho ba ganyan naman ang tunay na kalakaran sa buhay? Pagka nakatulong ka halimbawa sa kapwa mo at siya ay pinagpala, hindi ka na niya maaalala, hindi ka na niya maanggihan man lang ng kagandahang loob. Kasi ang pakiusap po ni Joseph the Dreamer, mabigyan siya ng kagandahang loob para po siya ay makalaya o makalabas sa loob po ng bilangguan. Pero hindi po ganun na nangyari. Kaya naranasan niya ng paulit-ulit ang disappointment na ito. But listen to this, mga magulang, mga kapatid, pag binasa po ninyo itong buong kasaysayan ni Joseph the Dreamer, yung sinasabi po nating titulo o tema ng ating talakayan na yung disappointment na yan ang siyang magdadala sa new divine or God's appointment, nangyari po yan sa buhay ni Joseph the Dreamer. Listen to this.
from pit, P-I-T, mula sa balon, mula sa hukay, to Pharaoh's wife, lahat po ito mga testing, to prison, to palace, hanggang si Joseph the Dreamer po ay makarating sa palasyo. Siya po ang pangalawang pinakamataas, naging governor po siya ng bayang Ehipto. Kaya gayon na lamang po yung ating pagbasa sa Genesis chapter 50 verse 20 na lahat po ng nangyari sa buhay niya, gaano man po ito kasakit. Listen to this mga magulang, mga kapatid. Gaano man kasakit ang nangyari o nangyayari po sa inyong buhay, basta po tayo ay magpapatuloy lamang na susunod at sumusunod sa kalooban ng Diyos, patuloy tayong mananahan sa Kanya, kakapit tayo sa Kanya, idudulog natin sa Kanya ang lahat ng mga kaganapan sa buhay po natin as we believe in Him, as we trust Him, as we have faith in Him. Alam po ninyo, yang mga kabiguan na yan, yang mga mabibigat o mahihirap na pagsubok na inyong pinagdadaanan, na ating pinagdadaanan, yan ang magiging ladder. Yan ang magiging stepping stones nating lahat upang tayo ay makaranas ng patuloy na kaligtasan, ng pag-iingat, ng gabay, ng patnubay, ng proteksyon at pagtatagumpay ng ating mga buhay sa tulong at biyaya po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Hallelujah! Bago ko po i-discuss itong subject matter na ito, introduction pa lang yun, purihin ng Panginoon. Oh? Indeed, listen to this, indeed, we experience a lot, or rather, a lot of disappointment in life. Totoo po yan. Lahat po tayo nakakaranas ng iba't ibang mga kabiguan sa buhay, but God can turn them around. Kaya po itong baguhin ng Diyos. Kaya po itong ibahin ng Panginoon. Mga magulang, mga kapatid, gaya na lamang, listen, gaya na lamang ng patotoo ng isang kapatiran na nabasa ko, na dumating ang kapaguran sa kanyang buhay. Babasahin ko po ito. Siya po ay masyadong napagod sa buhay na ito o nakaranas siya ng matinding kapaguran sa kanyang buhay. Hanggang sabi niya po sa kanyang patotoo, mga magulang, mga kapatid, sabi po niya, ay ganito, nakakapagod talaga. Dati, naisip ko na nga na magpakamatay. Sabi niya, naisip ko na nga na magpakamatay kasi nakakapagod talaga. Na-drain o madrain ka talaga. Ayan, meaning masyado raw pong na-drain ang buhay niya. Ang gusto ko na magpahinga. Kaya naisipan ko talaga ang magpakamatay din o magpakamatay dati, sabi niya, dati. Yan ang di alam ng pamilya ko. Yan ang di alam ng pamilya ko, sabi po ng isang kapatiran na ito, na dumating sa punto na gusto niya na pong mawala sa ibabaw ng mundong ito. Gusto niya nang magpakamatay. Pero sabi niya, pero thank you kay Lord at di niya ako pinababayaan hanggang ngayon. Yung nandun na ako sa beranda, ayan, nung nandun na raw po yung kapatiran natin ito sa beranda nila, sa beranda o sa bahay na kanyang tinutuluyan, tatalon na lang ako. Naku po, tatalon daw po siya. Siguro mataas yun, ha? Ang babagsakan ko, semento at mga bato. Naku po, sister, salamat kay Lord, ha?
Hindi mo ginawa yan. Babagsakan niya raw po mga semento at mga bato. Pero naramdaman ko ang malakas na hangin, ang lamig na parang humaplos sa katawan ko. Ayan ang manifestation ng Holy Spirit, sister. Kasi ang Holy Spirit, nagpaparanas yan sa tatlong bagay. Hininga, hangin, espiritu. Tandaan nyo, mga magulang, mga kapatid, ha? Hiningahan ni Jesus yung kanyang mga alagad. Sa John chapter 20, naranasan nila yung Holy Spirit. Tapos, hangin. Sa Acts chapter 2, naranasan ng mga alagad ang napakalakas na hangin na sumisimbolo sa Holy Spirit. Tapos, espiritu. Yan, espiritu. Kasi ang Holy Spirit ay isang espiritu, hindi ba? So, yun ang nangyari sa kapatid natin. Tatalon na lang daw siya sa beranda nila. Biglang nariyan ang napakalakas na hangin, napakalamig na hangin na parang humaplos sa katawan ko, sabi niya. Doon, parang bumalik ang ulirat ko. Sabi ng ating kapatiran, bumalik ang kanyang ulirat nang maranasan niya yung manifestation ng Holy Spirit. At ang sabi niya, thank you Lord, talaga. At hanggang ngayon, ito pa rin ako, lumalaban sa buhay, sabi ng patotoo ng ating kapatirang ito. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Salamat po talaga sa Diyos. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Indeed, we experience a lot of disappointment in life. But God can turn them around. Gaya na lamang nitong binasa ko sa inyong patotoo ng isang kapatiran, hallelujah, na iniligtas ng Diyos sa kanyang iniisip na pagtalon sa beranda o sa pagpapakamatay. Salamat talaga kay Lord. Maraming salamat sa pagkilos ng Diyos. Kayo po, baka nakakapag-isip kayo ng hindi maganda, ng hindi mabuti o negativity sa inyong mga buhay. Huwag po, mga magulang, mga kapatid, huwag po ninyong gagawin yan. Meron po tayong Diyos na handang sumaklolo. Hallelujah! Kanino tayo hihingi ng tulong? Kanino tayo hihingi ng saklolo? Awit 121 verses 1 to 2. Walang iba kundi sa Diyos ang ating saklolo, ang ating tulong. Sabi ni King David, ay manggagaling sa Diyos, manggagaling kay Yahweh. Hindi pa man sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo na yung tulong ni Lord, yung biyaya ng Diyos upang ikaw sa mga sandaling ito ay makaranas na. Hindi pa man natin tinatalaka yung ating pinaka-subject matter, maranasan mo na yung pagkilos at paggawa ng Diyos na buhay sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Can you say amen? Narinig mo ba yon, Sister Evelyn Torrecampo, Nanay Emmy, Ate Cecil Servanyas Bacalares, Sister Jovelyn, Sister Ann Cosmic Clemente, Ate Kiel, Ate Doris Golingay, Ate Yulita Solano, Kian Denver, kayo pong lahat na mga nanonood sa akin, Paring Henry Rosario, Paring Reich Valle, kayong mga taga Jesus Wonderful Ministry, mga taga New Life Community, at sa iba't ibang mga churches, community at ministry na nanonood po sa akin, i-consider natin itong mga patotoong ito mula sa banal na kasulatan at yung mga sari-sariling karanasan na ibinabahagi po sa atin ng mga kapatirang ito na talaga pong naranasan o nakaranas sila ng pagkilos at paggawa ng Diyos gaya ng naranasan din po ni Joseph the Dreamer. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Minsan pa, papurihan po natin si Lord, mga magulang, mga kapatid.
Narinig po ba ninyo yun, Ate LB? O purihin ang Panginoon. So mga magulang, mga kapatid, narinig mo ba yun, Sister G? Sister G, hallelujah! Ano man ang mga pinagdadaanan natin, ng ating pamilya, mga magulang, mga kapatid, ito po ay aking sasagutin sa subject matter na ating tinatalakay ngayon. In what manner ng ating mga disappointment will turn into God's appointment, new appointment, divine appointment. Sa pangalan ni Jesus, i-consider natin ang mga bagay na ito, my brothers and sisters in Christ. Okay? Kunin ninyo ang notebook, kunin ninyo ang notepads. Number one, sa anong paraan na itong mga kabiguan natin sa buhay, mga kapagsubukan sa buhay, mga unos ng buhay, hallelujah, na ito ay magiging new, divine, or God's appointment sa pangalan ni Jesus. Number one, God can make beautiful things out of our ashes. God can make beautiful things out of our ashes. Naranasan nyo na ba na para bagang itong mga pangarap natin sa buhay ay naging abo na lang? Naranasan nyo na ba na itong mga nangyayari sa buhay natin ay parang nagiging abo na lang? Huwag po kayong mabahala. Huwag po kayong matakot. Huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong ma-disappoint. Sapagkat magagawa po ng Diyos, magagawa po ni Yahweh sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo na itong mga naabo na ito o mga abo sa buhay natin, purihin ng Panginoon, ay makagawa ng Diyos ng napakagandang bagay. Ng magagandang bagay out of our ashes in Jesus' mighty and powerful name. Can you say amen? Kaya gaya ni Joseph the Dreamer, purihin ng Panginoon, na talaga nga namang antitindi ng mga pagsubok niya sa buhay, pero alam po ninyo, pagka binasa natin ang kanyang istorya, talagang sinamahan po siya ni Lord. Kahit saan po siya mapunta, pinagpapala yaong mga taong nakakasama niya. Yung bahay, yung kanyang tinuluyan o tinirhan, pinagpala po ng Diyos. Hallelujah! Kaya pagka ibinigay po natin kay Lord, itong mga pangarap natin sa buhay na ito, na akala natin ay hindi na mangyayari, inuulit ko mga magulang, mga kapatid, dahil inakala natin ito ay abo na o naabo na. Again, listen to this. God can make beautiful things out of our ashes in the mighty and powerful name of Jesus. Hindi yan magiging abo. Hindi yan mananatiling abo. Pagka pinagkatiwala mo, pag sinurrender mo ang iyong katawan, ang iyong buhay, ang pangarap mo, yung mga ginagawa mo sa araw-araw, pag sinurrender mo yan kay Lord, sasamahan ka ni Lord, sasamahan tayo ng Diyos, gaya ni Joseph the Dreamer, kahit pa nakakaranas ng negativity, kahit anong kahirapan ng buhay o matinding kapagsubukan ng buhay, pag ginusto ni Yahweh, pag ginusto ng Diyos, sa pangalan ni Jesus, makakaahon ka, makakaalwan ka, magiging maalwan ang buhay mo, magiging maalwan, hallelujah, ang buhay ng sino mang nananalig at nananampalataya, not only in terms of money, kasi hindi naman dyan nakikita yung success, kundi yung iba't ibang aspeto, yung iba't ibang larangan ng iyong buhay. Alam po ninyo, ang Diyos ay hindi po nagsisiphayo yan. Bible says, anyone who has faith
will never be put to shame. Romans 10:11. Ang sino mang nananalig, hindi po mabibigo. Pagka tinulungan po tayo ni Lord, sinamahan po tayo ni Lord, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka, paring Henry. Magtatagumpay ka, Ate Elizabeth Lim, Sister Evelyn, Sister Yolita, Sister LB, Sister Jovelyn, Nanay Emi Cabreros, Sister G, yung mga anak mo, Sister G, hallelujah, mararanasan nila yan, out of their ashes, God can make beautiful things in the mighty and powerful name of Jesus. Narinig mo yon, anak, Kian Denver? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Narinig mo yon, Ate Mila? Hallelujah, praise the Lord. Narinig mo yon, Brother Marvin? Purihin ang Panginoon. Narinig mo yon, Sister Ann Cosme Clemente? Kaya wag tayong iyak ng iyak, wag tayong mukmuk ng mukmuk sa kwarto. Hallelujah. Wag kang hagulgol lang hagulgol dyan sa kwarto mo. Lumabas ka. Tumayo ka. Pasanin mo yung higaan mo. Lumakad ka. Sabi ng Panginoon, hallelujah. Upang maranasan natin ang pagtatagumpay. Hindi natin kailangang magpatalo. Sabi ng ating kapatiran na ito, hanggang ngayon, lumalaban siya sa buhay. Gusto niya nang magpakamatay. Gusto niyang tumalon sa beranda. But God is good. Naranasan niya yung grace ng Panginoon. Naranasan niya yung presensya ng Diyos. Naranasan niya yung manifestation ng Holy Spirit. Ng manifestation ni Lord sa kanyang buhay. May plano pala si Lord sa kanya. At may magandang layunin, may magandang plano, may mabuti o magandang bagay na ginawa si Lord sa kanya at sa atin ding lahat. Naggagawin patuloy ni Lord sa ating lahat. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Isaiah 61, verses 3 to 4. Isaiah 61, verses 3 to 4, para ma-establish natin itong number 1 na pagninilay at mabigyan natin ng napakagandang supporting verses. Isaiah 61, verses 3 to 4. Ano po sabi rito? Makinig po kayo mabuti, mga magulang, mga kapatid. Upang iukol sila na nagsisitangi sa Sion, upang bigyan sila ng putong na bulaklak, nakahalili ng mga abo. Kahalili ng mga abo. Ashes. Ng langis ng kagalakan. Out of your ashes, there is joy. There is an anointing. Hallelujah. Langis ng kagalakan. Purihin ang Panginoon. Anointing of joy. Praise the Lord. Hallelujah. Ituloy pa natin, mga magulang, mga kapatid. Ng langis ng kagalakan, nakahalili ng pagtangis. Yung kahalili ng pagtangis, ikaw na iyak ng iyak dyan. Luha ka ng luha, hikbi ka ng hikbi, lungkot ka ng lungkot. Ano ba? Ano ba yung pinagagagawa mo? Ano ba yung pinagagawa natin na yan? Umalis ka dyan sa ganyang kalalagayan, sapagkat si Lord ay willing na magpala. Ano yon? Na mula sa kalungkutan mo, mula sa pagtangis mo, sabi rito, ikaw ay makakaranas ng what? Langis ng kagalakan. Ano pa sabi rito? Ng damit ng kapurihan, nakahalili sa kabigatan ng loob. Kung nakakaranas ka ng kabigatan ng loob, ngayon sa pangalan ni Jesus, ipinoproklama ko, pinapakawalan ko ito, langis ng kagalakan, damit ng kapurihan. Kita nyo yan? Ituloy natin. Upang sila'y matawag ng mga punong kahoy ng katwiran. Upang sila'y matawag ng mga punong kahoy ng katwiran. That they might be called trees of righteousness. Puno ng katwiran. Tayo yung puno ng katwiran. Sumisimbolo tayo sa puno. Hallelujah. Sabi rito,
na pananim ng Panginoon upang siya'y luwalhatiin. The planting of the Lord that He might be glorified. Kaya magpuri ka na kay Lord. Magpasalamat ka na kay Lord. Yang kalungkutan mo ngayon, yang pinagdadaanan mong sinasabi rito sa Bible na kabigatan ng loob, tanggapin mo ang langis ng kagalakan. Tanggapin mo ang damit ng kapurihan. Hallelujah. Tanggapin mo ang punong kahoy ng katwiran na pananim ng Panginoon upang ikaw at ako ay magbigay ng luwalhati sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pag tinuloy pa natin yung verse 4, napakaganda, sabi rito, at sila ay magtatayo ng mga dating sira. Sila ay magbabangon ng mga dating giba. At kanilang huhusayin ang mga sirang bayan, ang mga nag-iba sa maraming salit-saling lahi. This is the purpose of our existence. Pag naranasan natin ang pag-ahon, ang pagtulong sa atin ni Lord, yung verse 4 ng Isaiah 61. That is the purpose of your existence, of my existence, of our existence. Ano uli yun? Sila'y magtatayo ng mga dating sira. Sila'y magbabangon ng mga dating giba. At kanilang huhusayin ang mga sirang bayan, ang mga nagiba sa maraming salit-saling lahi. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Pangalawa, God can turn our darkness, or rather, God can turn our darkest moments into treasures in darkness. Ulitin ko God can turn our darkest moments. Kung merong madidilim na moment o pangyayari sa buhay po natin, dyan sa madidilim na moment ng buhay mo, God can turn into treasures in darkness. God can turn into treasures in darkness. Magagawa po ng Diyos na ito ay magiging kayamanan. Kayamanan sa gitna ng dilim. Purihin ng Diyos. Saan natin mababasa yan? Isaiah 45 verse 3. Isaiah 45 verse 3. Kung meron kayo mga moment na madidilim na bahagi sa inyong buhay, inuulit ko, God can turn it into treasures in darkness. Into treasures in darkness. Isaiah 45 verse 3. Ganito po ang ating mababasa. At ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanang nasa kadiliman. Ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanang nasa kadiliman. Ito ay pangako ng Diyos. Hallelujah. Dito sa isang bayan na nakasulat po dito sa Isaiah 45. Na siya ring maaari nating panghawakan na pangako ng Diyos para sa ating lahat. Kung meron man tayong mga darkest moments sa buhay po natin, for sure, lahat tayo meron yan. Basahin ko ulit Isaiah 45 verse 3, at ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanang nasa kadiliman at ang mga natatagong kayamanan sa lihim na dako. Mga natatagong kayamanan sa lihim na dako. Darkest moments into treasures in darkness. Into treasures in darkness. Sabi po sa wikang Ingles. Hallelujah. Ituloy po natin. Upang inyong maalaman na ako ang Panginoon na tumatawag sa iyo. Sa iyong pangalan, sa makatwid bagay, ang Diyos ng Israel. And I will give thee the treasures of darkness and hidden riches of
secret places, that thou mayest know that I, the Lord, which called thee by thy name, am the God of Israel. Hallelujah. I am the God of Israel, sabi ng Diyos. Yahweh, He who causes us to exist, purihin ng Panginoon, or to become. He who causes us to exist or to become. Siya na makagagawa ang ating great I am, ang dakilang ako nga ng ating buhay. Siya na makagagawa. Hallelujah. Kung ano man yung gusto nating maging sa ating buhay, ang Diyos po ang makagawa, makakatulong sa atin ang lahat ng ito. Mga magulang ko at mga kapatid, as we have faith, as we have trust, as we believe in Him, hallelujah, siyempre sasamahan natin ng action, pagkilos, paggawa, kasi faith without action is dead. Kailangan kumilos tayo. Kaya umalis ka dyan sa kinalalagyan mo ngayon, sister. Purihin ang Panginoon. Yes, that is true. God can turn your darkness moment into a treasure of darkness. Hallelujah. Or treasures in darkness. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Pangatlo, kaya marerecover. Kung meron mang nawala, listen to this. Sa pangalan ni Jesus, as I prophesy, kung meron mang nawala na bagay, may nawalang malaking halaga sa inyong buhay. Wag lang po yung buhay ng ating mga mahal sa buhay na nangawala na. Hindi na po natin marerecover yan. Pero yung pera, halimbawa, may nawalang pera, may malaking nawalang pera sa inyo, may malaking bagay na nawala sa inyo, kung ano man yan, as I proclaim in the mighty and powerful name of Jesus, ma-recover ninyong lahat yan. Ma-recover ninyong lahat yan. Yan ay papalitan ni Lord. Yan ay papalitan ng Diyos. O kung maaari, ibabalik ni Lord yung bagay na yan na nawala sa inyo financially, materially, ng higit pa. Hallelujah, sa mga iniisip natin. Because God is able. God is able. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pangatlo, consider this, my brothers and sisters in Christ. Pakinggan nyo to. See every disappointment as a priceless gem of wisdom. See every disappointment as a priceless gem of wisdom. Tignan po natin na yung mga bawat kabiguan na ating naranasan, ito ay hindi mababayaran ng salapi na kung saan ito ay magiging hiyas ng karunungan. Ito ay magiging hiyas ng karunungan. Yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, Sister G, yung mga pinagdadaanan ng ating mga mahal sa buhay, mga magulang at mga kapatid, hari nawa po, ito ay maging hiyas ng karunungan sa inyong lahat, sa ating lahat, na hindi po mabibili ng pera. Hindi po ito mababayaran ng salapi, sapagkat yung hiyas ng karunungan o kaalaman na galing sa Diyos ay hindi po ito mababayaran. Bakit po? Sapagkat sa Diyos po manggagaling itong sinasabi ko po sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Tignan natin itong hiyas ng karunungan o sinasabi ko sa inyong S-E-E. Tignan natin, tignan ninyo. Every disappointment as a priceless gem of wisdom. Sabi ni St. James, sabi ni Santiago, meron siyang napakagandang deklarasyon, meron siyang napakagandang patotoo sa kanyang sulat sa Santiago, Kabanata 1, talatang 2 hanggang 6. O, eto yung hiyas ng karunungan na
nangyari sa buhay ni Saint James. Hallelujah. Sabi po rito, mga kapatid ko, Santiago 1:2-6. Again, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso o sari-saring pagsubok. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Verse 4, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Verse 5, ngunit kung nagkukulang ng karunungan, ngunit kung nagkukulang ng karunungan, ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa kanya. Verse 6, ngunit humingi siyang may pananampalataya. Humingi tayong may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat iyaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Narito po ang hiyas ng karunungan. A priceless gem of wisdom. Sa pinagdaan ng pagsubok ni Saint James, o sa pinagdaanan niya mga disappointment sa buhay, tinignan niya ito positively speaking, productively speaking, progressively speaking. Kaya ganito na lamang yung kanya mga sulat dito. O, di ba? Grabing wisdom ang ibinigay sa kanya ni Lord. O, ganon din po sa atin, mga magulang, mga kapatid. Habang nakakaranas tayo ng pagsubok sa buhay, dapat tayo po ay mas tumatalino. Dapat tayo po ay mas natututo. Dapat tayo po ay mas lumalago. Dapat mas nadadagdagan ang ating mga karunungan at kaalaman na magbubuhat at manggagaling po sa Diyos sa mga bagay na ating pinagdadaanan sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Can you say Amen? Pang-apat, see every disappointment as a character builder. See every disappointment as a character builder. Pagka dumadaan po tayo sa kabiguan, dumadaan tayo sa pagsubok, dumadaan tayo sa unos ng buhay, dapat po ang nakikita natin dito ay yung tayo po ay mas nagiging mabuting tao. Dapat po nabibuild, dapat po nadadagdagan yung ating karakter na kung saan tayo po ay mas lalong bumubuting, mas lalo po dapat tayo bumubuti. Amen? Hindi tayo nagsasour cravings. Hallelujah. Hindi tayo bitter, bagkus tayo ay mas nagiging better as a person. Dapat mas lalong gumaganda yung ating karakter. Mas lalo tayong bumubuti bilang isang lingkod ng Diyos, bilang mananampalataya ng Diyos, bilang sumusunod sa Diyos. Kaya pag merong unos, pag merong pagsubok sa buhay, gaya ng mga nagpapalaki ng katawan o nagwe-weights, ika nga, nagba-bodybuilding, habang binubuhat nila yung mga mabibigat na barbell na ito, lumalakas yung katawan nila, lumalaki yung katawan nila, nabibuild yung mga muscles sa kanilang katawan. Sa usaping pananampalataya, sa usaping pang-spiritual, ganun din po dapat tayo nabibuild yung ating mga katangian o pag-uugali o karakter upang tayong lahat ay mas lalong maging mabubuting lingkod ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verses 6-7. Unang Pedro, kabanata 1, talatang 6 hanggang 7. Ano po sabi rito, mga magulang, mga kapatid? Ganito po ang ating mababasa. Kaya yung isang
kaibigan ko, imbis na magalit siya sa kanyang mahal sa buhay, hindi, mas lalo pa niyang minamahal. Hindi man lang niya ginagantihan ng masama. Kahit ano pang masama ang ginagawa sa kanya nitong mahal niya sa buhay, ang iginaganti nitong aking kaibigan na ito ay pagganti ng kabutihan. In what manner? Mas lalo niya pang iniibig, mas lalo niya pang minamahal itong mahal niya sa buhay na ito. Kahit gaano pang kasakit o kasama ang ginagawa nila sa kanya. Yun ang patotoo niya sa akin eh. Yun ang kwento niya sa akin. Yun ang kwento niya sa amin eh. Bilang magkakaibigan eh. O, kita po ninyo yan? Kaya sabi ko, napakabuti mo talaga. Purihin ang Panginoon. Ang buti-buti mo nga eh. Sabi ko sa kaibigan kong ito. Hindi man lang siya nagagalit. Hindi man lang siya nagalit kahit gaano kahapdi, gaano kasakit. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. See every disappointment as a character builder. Na imbis na gantihan natin ang masama, yung ginawa sa ating hindi mabuti, ang igaganti natin ay gaganti tayo ng kabutihan din. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. Pero hindi naman po masamang magtuwid tayo ng mali. Wala naman pong masama dyan pagka tinutuwid natin yung mali. Kung wala namang magtutuwid ng mali, paano po malalaman ng tao na mali siya? Di habang buhay na lang siyang magiging mali. Yun lang kanyang dadalhin sa buhay. Kaya dapat din po siyang i-correct. Dapat din po siyang i-correct. Dapat meron din po magko-correct, Okay? Sa tulong po at biyaya po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. So, bigyan po natin ng supporting verses. Itong sinasabi ko sa inyo na disappointment or every disappointment, natitignan na natin ito as a character builder. 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7, na ito ang inyong ikinagagalak, bagamat ngayoy sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Verse 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Yesu Kristo. Yun daw pong ginto, pag dinadarang daw po sa apoy, lumalabas yung tunay na kinang nito, yung tunay na pagkaginto nito. At doon po nakikita kung talagang ito ay genuine o genuine. Ganon din po sa atin. Pag meron tayong unos, pag meron tayong pagsubok, dapat makikita yung pagiging genuine o genuine natin. Ayaw kasi ni Lord na tayo ay maging puwet ng baso. Nagkakaintindihan po, mga magulang, mga kapatid. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa pa ang talata, 1 Peter chapter 5 verse 10. 1 Peter chapter 5 verse 10. Narito pa ang mga talata patungkol sa salitang character builder. Itong mga disappointment na ito. Dapat ganito natin makita, mga magulang, mga kapatid. 1 Peter chapter 5 verse 10. Sabi po rito, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon. Yan daw pong pagsubok, just for a little while. Just for a little while, sabi po rito, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Yan. Character builder, Purihin ang Panginoon. Sino makakagawa niyan? Sino tutulong sa atin upang tayo ay maging matibay, maging sakdal, maging malakas? Wala pong iba kundi ang Diyos ng buong biyaya, the God of all grace. Hallelujah! In the mighty and powerful name of Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. And lastly, tapusin ko na po ito. Ayaw ko pong
mag-part 2 pa. Pinakahuli. Know and understand God's position. Know and understand God's position. Para yung disappointment natin, it will turn out to be a new and divine appointment or God's appointment. Ito po yung pinakahuli. Know and understand God's position. Kinakailangan po malaman natin at maunawaan natin ang posisyon ng Diyos. Gaya po ng nangyari sa buhay ni Joseph the Dreamer. Inulit ko, from pit to Potiphar's wife, to prison, to palace. Sinamahan ng Diyos itong si Joseng panaginip. Sinamahan siya ng Diyos. Hallelujah. Kaya nakarating siya hanggang sa palasyo bilang gobernador ng Ehipto. Bilang gobernador ng Egypt. Kita nyo yan? Alam po ninyo, God's presence is in Joseph's life. God's presence is in Joseph's life. Kaya sa kabila ng pagsubok na kanyang pinagdaanan, siya ay naging matagumpay. So how can we know and understand God's position? Listen to this. That He is powerful, almighty, sovereign, superior, supreme. That God is omniscient, meaning all-knowing God. That God is omnipotent, meaning all-powerful God. That God is omnipresent, meaning all-present God. In the mighty and powerful name of Jesus. Hindi lamang po yun, that God is omnibenevolent. Omnibenevolent, meaning possessing a perfect and unlimited goodness. Ng Diyos ay may natatanging, hallelujah, perpekto at hindi matatapos na kabutihan. Napakabuti po talaga ni Lord, napaka-perfect po talaga ng Diyos natin, hindi ba? Amen? At siyempre, gusto rin po nating sabihin, o gusto ko pong sabihin sa inyong lahat, na marunong din pong magalit ang Diyos, Marunong din pong magalit ang Diyos. Katangian din po niya yan. Posisyon din po niya yan. Rights po yan ng Diyos. Hallelujah. Na marunong din po siyang magalit. Kaya, huwag po nating aabusuhin ang biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? Kaya sa panahong tayo'y dumadaan sa mabibigat na hamon ng buhay, huwag po tayong makakalimot na tumawag sa Diyos. Bible says, Jeremiah 33 verse 3, call to me, and I will answer and tell you great and unsearchable things you do not know. Nawa, ganito natin siya kinikilala. Ganito ang posisyon niya sa buhay natin, mga magulang, mga kapatid. At mayroon tayong pagkaunawa, hallelujah, sa posisyong ito ng ating buhay na Diyos, sa mga posisyong ito ng ating buhay na Diyos, sa pangalan ni Jesus. As I close, tandaan po ninyo, sabi ng Bible, Matthew 7:11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng lahat ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa ang inyong amang nasa langit, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa sino mang humihingi sa kanya. Matthew chapter 7 verse 11. Conclusion. Sa mga nakakaranas po ngayon ng disappointment, hindi po kayo nagkamali ng pinanood at pinakinggan. Dahil yung disappointment na inyong nararanasan, God will turn it into a new and divine appointment in Jesus' mighty and powerful name. Amen and amen. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po napagpala kayo sa mga salitang inyong narinig sa pangalan ni Jesus. Minsan pa, papuri po sa Diyos. Hallelujah!
Praise the Lord. So tayo po'y dadako sa ating pong panghuling panalangin. I-off ko lang po itong aking tablet para po magagamit pa ito o magamit pa ito sa susunod na linggo. Patuloy po nating damhin ang presence ni Lord. Purihin ang Panginoon. Ulitin po ninyo mamaya sa replay itong mabuting balita na itinuro po sa atin ng Diyos. Ang abang lingkod na ito ay instrumento lamang po, mouthpiece lamang po, ang abang lingkod na ito ng ating buhay ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Ang Diyos po mismo nawa ang magpala sa inyo, magkaloob sa inyo ng anumang mabubuting bagay na angkop at nararapat na mangyari sa inyong mga buhay sa pangalan ni Jesus. As I pray, Father, in the name of Jesus, muli po kaming lumalapit sa iyo. Patuloy ka po naming niluluwalhati, dinadakila, pinararangalan. Patuloy kaming sumasangguni na ikaw, ang Diyos, na may lalang ng langit at lupa at lahat ng bagay na mabuti sa mundong ito. Sa pangalan ni Jesus, na kung saan, out of nothing, you can do everything, O Lord. Out of nothing, you can do something. In Jesus' mighty and powerful name, na siyang angkop at nararapat na tanggapin ng lahat ng mga lingkod mo, ng mga anak mo na sumusunod sa iyo at sa iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Kaya akin pong ipinagkakatiwala ang anumang mga pinagdadaanan nila sa buhay, mula sa pangangailangan nilang temporal hanggang sa kanilang buhay spiritual, mula po sa paghahanap buhay nila, sa trabaho nila, sa negosyo nila, sa relasyon po nila sa kanilang pamilya o sa kanilang mga mahal sa buhay, Lord, lahat po ng ito ay aming ibinibigay sa iyong mapagpalat, mapaghimalang kamay, na gaya po na aming pinag-aralan sa buhay po ni Joseph the Dreamer at sa mga insights na aming natutunan. Yes, O Lord, you can make beautiful things. You can make beautiful things out of our ashes. Hallelujah. At sa mga darkest moments po namin, O Lord, narito po ang kayamanan, purihin ng Diyos, dito sa madidilim na bahagi o madidilim na parte ng aming buhay. Not only in terms of money, but also in terms of wisdom and knowledge, fruits and gifts of the Holy Spirit, gem of wisdom, gem of knowledge. Hallelujah! Na ito ay maging character builder po naming lahat sa pangalan ni Jesus, as we know and understand your position. Na ikaw po ay sovereign, na ikaw po ay superior, na ikaw po ay supreme, na ikaw po ay powerful, na ikaw po ay almighty, na magagawa mo ang nais mong mangyari at gawin sa aming mga buhay in accordance to your will, to your word, and to your ways sa pangalan ni Jesus. Kaya patuloy po, O Diyos, na abutin mo na yung mga kamay, ang mga nasa NCR, nasa Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito, sa iba't ibang mga churches, community, ministry. Hallelujah! Sa lahat po, Panginoon, na mga kapwa ko lingkod ng Diyos na nanood, nakiisa, nag-like, nag-comment sa programang ito, Lord, I pray that you will stretch forth your hand to all of them in cures, signs, wonders, and miracles. Healing. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus na taga Nazaret, sa iba't ibang aspeto o larangan ng kanilang buhay. Kaya aming Ama, maraming pong salamat na sila po ay tinugon mo na, iningatan mo na po silang lahat, iniligtas mo na po silang lahat. Hallelujah. Salvation, provision, manifestation, victory ay sumasa kanila in Jesus' mighty and powerful name. Ganun din po, Lord,
sa buhay po ni Nanay Emmy Cabreros, sa mga anak niya, sa mga apo niya, Lord. Itong mga pinag-aralan namin itong mga panalangin iniusal ng iyong abang lingkod mo, ay mag-manifest din po sa buhay ni Nanay Emmy, sa mga anak niya, sa mga apo niya, na nasa US, nasa Canada, nasa Bulacan, nasa Payatas, in all areas and aspects of their lives, in Jesus' mighty and powerful name. Ganon din po sa buhay ni Ate G, ng kanyang mister, ng kanyang mga anak, apo, ang buo niyang sambahayan, O Lord God, kay Ate Pe, sa mister niya at sa mga mahal niya sa buhay, kay Ate Mila, sa mister niya at sa mga mahal nila sa buhay, kay Ate Adele, sa mister niya at sa mga mahal nila sa buhay, sa brother po ni Sister Tess, maging kay Sister Tess po mismo, sa kanyang kapatid o mga kapatid, sa kanyang mga anak, apo, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po kay Major Lim and family, sa hipag po ni Sister G, sa kapatid po ni Sister G na taga Bulacan, kay Daddy Louie and family, kay Brother Bernie and family, sa asawa ni Tita R and family, kay Sister Lisa and family, kay Sister Teresa and family, kay Sister Vivian Bisco and family, kay Sister Maria Barre 4 and family, kay Mami Glo Manalastas and family, sa mga anak niya, sa mga apo niya, sa dikong niya, sa ateng niya, maging kay Brother Mervin, hallelujah, kay Ate Evelyn and family, patuloy na kagalingan, kalakasan sa mister niya, at sa buong pamilya niya, na nasa Japan, na si Sister Edlin, hallelujah, kay Saysay, sa asawa at sa mga anak ni Sister Edlin, na nariyan po sa Japan sa pangalan ni Jesus. O purihin ka, mahal ng Panginoon. Ganon din po kay Ate Tess at kay Major Simon Sancho, kalakasan, kagalingan ng kanilang mga katawan at buhay sa mata ni Sister Tess, hallelujah, sa mga kasama nila sa bahay, sa pinag-aaral na kaibigan ni Major Simon Sancho, at ang buong pamilya po nila. Salamat po sa pagkilos mo at paggawa mo sa kanilang mga buhay. In Jesus' mighty and powerful name. Kay Engineer Boy Maralas, kay Sister Lumen Maralas, kay Architect Lai Maralas, at sa buong Maralas family. Kay Sister Rhea, dyan po sa Estados Unidos, bagong hanap buhay, sumakan niya sa pangalan ni Jesus. Ganon din po sa mister niya, sa mga anak niya na nasa US at nasa Lagros. Salamat po sa iyong pagkilos at paggawa sa kanila. Kay Sister Adele Tordesillas, dyan po sa Australia, sa kanyang pamilya sa Australia, sa pamilya niya sa West Avenue. Kay Sister Merlin Canto, dyan po sa Belgium, sa anak niyang si Noy Noy, na sumasakay po ng barko, sa anak niyang nurse na nasa London. Kay Brother Primitivo, sa misis niya, sa mga anak niya, sa mga apo niya, especially yung kanyang anak at apo na nasa ibang bansa. Pag-iingat mo, gabay mo, patnubay mo, protection mo, at ang biyaya mo ay sumakanilang lahat. Pagtatagumpay ay sumakanilang lahat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Maging kay Sister Ann Cosme Clemente, sa kanyang mahal na ina, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kapatid, sa buong pamilya po niya here and abroad. Salamat po sa kalakasan, kagalingan, katatagan, at katagumpayan ng kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Kaya, Brother Robert, Sister Sheila Cabagnot, sa business po nila, pagyamanin po nila, o pagyamanin mo po, O Diyos, ang negosyo nilang ito, upang sila po ay maging pagpapala sa kanilang nasasakupan, sa kanilang pamilya, sa kanilang kabarangay, at sa lahat po ng kasamahan nila sa ministry o sa church na kanilang kinabibilangan sa pangalan ni Jesus. Maging kay Mami Yo and family, kay Lance Jeos Umali, healing sa kanyang katawan at buhay. Hallelujah. Kay Sister Rose at kay Brother Jong, na aking pong mga kapatid, patuloy na kagalingan, kalakasan ng kanilang katawan at buhay. Sa aking mahal na ina, sa lahat po ng mga kapatid ko, sa lahat po ng mga pamangkin ko. Salamat po sa graces and favor and provision na ginagawa mo po sa bawat miyembro ng aking pamilya sa pangalan ni Jesus. Sa mga taga Payatas chapter, yung mga elders po namin sa Payatas,
mga kabataan po namin dyan, ganun din po sa mga taga Iloilo chapter, dyan po sa Kalayaan, Holy Spirit, Batasan, sa mga taga Tondo chapter, sa mga taga Leganis, Iloilo chapter, sa mga taga Lagro community, sa mga taga New Life community and family, lahat po sila Lord na nabanggit ko, kasama ng kanilang buong pamilya, maging kay Ate Biring at sa kanyang pamilya dyan po sa Caloocan. Hallelujah. Sa lahat po ng mga kaklase ko, sa lahat po ng mga kabatchmates ko, sa lahat po ng mga kumpare ko, especially po sa mga kumpare kong nanonood sa akin ngayon, kay paring Henry Rosario. Hallelujah. Patuloy na kaayusan, kalakasan, katatagan at katagumpayan ng buhay ay sumakanya. Ganon din po sa kanyang mga minamahal sa buhay, in Jesus' mighty and powerful name. Maging kay paring Reich Valle, kay paring Leonard, paring Bert, paring Tony Cayado, paring Mario Jerusalem, sa lahat po sila, O Lord. Patuloy ko silang binebless at sa kanilang pamilya sa pangalan ni Jesus. Sa lahat po ng mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment sa programang ito, salamat po sa kanilang mga buhay. Sa lahat ng mga kabataan na nag-undergo po ng discipleship, sa pangunguna po ni Sister Jessa, salamat po, Lord. Dumating nawa ang araw at oras na sila ay maging mga full-fledged preachers, full-fledged pastors, hallelujah, evangelists, teachers, hallelujah, apostles, hallelujah, in Jesus' mighty and powerful name. Ganon din po kay Brother Elmer at kay Sister Nene, sa buong Paboricas family, Pascual family. O salamat po, O Diyos, ikaw man ay gumagawa, kumikilos sa mga kabataang ito na katawang ko po sa social media ministry at ganoon din po sa kanilang pamilya. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. At ang lahat po ng mga taga Jesus is Wonderful Ministry, and again, mga taga New Life Community, bawat churches, ministry community, na lagi pong nanonood, Lord, inaabot mo na po silang lahat, kasama ng kanilang pamilya. Hallelujah, na iyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa pangalan ni Jesus. Ganoon po, O Diyos, ipinapanalangin ko ang bawat pamilyang Pilipino, kasabay ng aking panalangin sa lolo at lola ni Sister Nene na si Mr. Felix Pascual at si Mrs. Manny Pascual. Lord, abutin mo po silang lahat, bawat pamilyang Pilipino at lahat ng mga binanggit ko mga pangalan na hari nawa po, yaon lamang angkop, yaon lamang nararapat na mangyari ayon sa plano mo, sa layunin mo, sa buhay po ng bawat isa, ang siyang maganap at matupad sa bawat pamilyang Pilipino na umaasa, nananalig at nananampalataya sa iyo at sa iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Abutin mo rin po ng iyong mga kamay o mapagpalang kamay ang mga leaders ng aming bansa, ang aming mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo, lahat ng mga gabinete, mga namumuno sa lokal at national. Lord God, give them wisdom upang yaon lamang mabuti ang dapat nagawin po nila para po sa aming bayan at sa aming bansa sa pangalan ni Jesus. Akin din pong ipinagkakatiwala at ipinagtatagubilin sa iyong mapagpala at mapaghimalang kamay ang kaguluhan sa gitnang silangan, ang bayang Israel at ang lahat ng mga bansa na nakakaranas po ng sigalot o kaguluhan, maging aming bansa sa usapin sa West Philippine Sea. Lord, lahat po ito ay aming pinagkakatiwala sa iyo. Sabi mo, Lord, Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Kaya salamat po, O Diyos, sa lahat po ng tugon, sa lahat po ng sagot sa aming mga dasal at panalangin. And we are thankful and grateful that all of us are blessed, redeemed, saved, more than conquerors, triumphant, victorious, gifted, accepted, blessed, and most especially, all of us are valued and loved by you, God,
in the mighty and powerful name of Jesus. Maging sa aking inaanak na si Eric, Lord, salamat po, Eric Dayano, patuloy na kagaling at kalakasan po kay Brother Eric. Lord God, healing upon healing sa kanyang katawan at buhay. Again, Lord, thank you for being so nice, so good, and so true to your promises. We all ask this in accordance to your word, John 14 verse 14. Anything you ask in my name, I will do it. So thank you, Father God. Thank you, Jesus, for being so nice, so good, and so true to your promises. Hallelujah. Maging sa buhay po pala ni Ate Doris at Kuya George, Lord, munti ko na makalimutan, kay Ate Doris Golingay, kay Kuya George, at sa buong family niya sa US, sa London, sa Mexico. Marami pong salamat sa iyong pagkilos at paggawa mo rin po sa kanilang mga buhay. Again, we all ask this in Jesus' mighty and powerful name. We pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever, and everybody say, Amen and Amen. Purihin po natin ating mahal na Panginoon. Mga magulang, mga kapatid, gusto ko lang po kayong i-remind, meron po tayong YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. I-hit nyo lang po yung notification bell para nano-notify po tayo pag meron pong bagong upload. At meron po tayong FB page. Mag-follow po kayo, The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful Ministry. At sa lahat po ng gustong sumabay sa amin, mula po sa buhay ni Sister Lumen Maralas, Sister Mary Papin, Lord, I pray for Mami Mary Papin, kay Sister Virgie o kay Ate G, kung gusto po nyong sumabay sa aming sabayang pananalangin tuwing alas 10 po ng umaga, alas 3 ng hapon at 9:30 po ng gabi, willing po, or rather, kayo po ay tinatanggap namin lahat na makisabay po kayo sa panalangin o sa oras ng panalangin namin ito. Sa lahat po ng members, sa lahat po ng elders at sa lahat po ng gawain po namin sa Jesus Wonderful Ministry at sa New Life Community. Sabayan po kami. Sabayan po ninyo kami, rather, sa aming pagdarasal at pananalangin na banggit naming oras, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. At kung gusto po ninyong imbitahin kami po mga preachers sa Jesus is Wonderful, sa New Life, i-message nyo lang po kami, i-message nyo lang po ako, na sa ganun po makarating kami sa lugar ninyo, sa bahay ninyo, sa tahanan ninyo, sa bayan po ninyo, kahit saan pa ho yan, dyan po sa Pilipinas or dito sa Pilipinas o sa ibang mga bansa, willing po kami. Personally, I am willing, hallelujah, na makarating po sa inyong mga lugar in accordance to God's Word sa pangalan ni Jesus. Kaya, salamat po mga magulang, mga kapatid, sa lahat po ng pagsuporta nyo, pagsubaybay ninyo sa programang ito. Hallelujah. In the mighty and powerful name of Jesus. Kaya, ngayong hapon, tanggapin po ninyo ang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, at ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless, God speed, God heals, God saves, God reigns, God provides, God with us. Bye-bye po, at maraming pong salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, alas 5 po ng hapon, araw ng linggo, sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community, sa pangalan ni Jesus. Bye-bye! Thank you po sa inyong lahat.